This is going to be another stock chart analysis video, and here are the 10 stocks na i-review ko for today. So as usual, punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So from the previous stock chart analysis video, ito yung na-cover natin na period. So nag-break out yung PSEI sa range niya. Unfortunately, tumaas siya, umabot ng 6,536 na high, pero nagkaroon lang din ng bentahan, no? So nag-confirm yung breakout nung July 9, but hindi maganda yung follow-through. So kung maganda kasi yung follow-through, dapat nag-close pa siya higher sa previous day eh. So hindi nangyari yun, nagkabentahan tapos bumalik siya ulit sa range. But the good thing is, somewhat okay siya na andun pa rin siya sa top ng range, no? So andito pa rin siya sa upper portion. So hindi naman ganun kalakas yung sell down, no? Kasi hindi naman ganun kalakas yung volume and hindi naman niya ni-revisit yung mga immediate support niya sa MA20, MA50 and itong 6076. So, still the same pa rin yung inaasahan natin. So, maybe next week, no? Kung malakas yung market, pwede niyang matest yung 6591 na levels na to. Itong kanyang recent swing high talaga. But if not, no? Kahit after another week pa, okay lang. Ang importante, hindi na siya mag-breakdown sa MA20 and MA50. So, kahit pa next week, dito lang siya mag-consolidate, no? Tapos, saka niya i-test itong resistance na to. So, okay lang tayo dun. So, punta tayo sa unang stock na review. So, that's Monday. So, sa Monday, finally, nakapag-breakout siya sa kanyang immediate na range. So, ito kasi yung naging consolidation area ng Monday, no? For the past a month and a half. So, itong high ng range niya nung May 30, no? So, buong June, wala siyang ibang ginawa kundi mag-consolidate. So, nag-breakout siya nung July 10 sa price level na to. But still, marami-rami pa yung resistances, no? So, if you're going to ask me kung nag-reverse na ba yung Monday, it's too early to say. But definitely, maganda yung naging galaw niya because nakapag-breakout na siya sa range and above na siya sa lahat ng MAs. But still, marami pang resistances. So, andito kasi yung 8.13 na level. And then, there's a double top here sa 8.61. So, nangyari na rin kasi to before. Kung mapapansin nyo sa level na to around March to April, no? May previous range din siya. Malaki yung consolidation. And nag-breakout siya sa range na yon. Tapos, eventually, nagkaroon lang din ng bentahan, no? So, ginaya niya yung same move na to, pero mas maliit yung consolidation and mas tighter. So, I wouldn't bank on it na ito na yung reversal niya, no? Pero usually, kapag nagbe-breakout sa range, it's the earliest sign of the reversal, di ba? Pero syempre, in hindsight na lang talaga natin masasabi at mako-confirm na yun talaga yung reversal. Kasi nga, nangyari dito eh. Supposedly, early sign of reversal din to. Pero ang ending, nagkabentahan lang din. So, for me, kapag nag-breakout siya sa 812 with good volume, good buying pressure, mas magiging confident ako na it's a different story compared dito sa before. Pero if you're going to be really technical about it, pag nag-breakout siya sa 8.61, yun yung masasabi kong reversal niya na talaga. Kasi although nag-breakout siya dito sa range, ito kasi talaga yung pinaka main range niya eh. So kung mapapansin nyo din, double top, tapos meron tayong triple bottom na support. So ito talaga yung range niya actually. So until mag-breakout siya sa 861, hindi ko masasabi na reversal na talaga yung nangyari. So next up, ASEN. So sa ASEN, the stock has been consolidating, no, for the whole month of May and June. So 2 months na consolidation to. And ito talaga yung main range niya, no? So pwede nating makonsider as double top ulit itong area na to. So ang lakas ng volume nung June 13, no? Kaso hindi siya nakapag-breakout ng tuluyan. Nagkabentahan lang din ulit tapos nagko-consolidate. But the good thing about this stock, nagko-consolidate siya, no? Pero hindi na siya bumaba or hindi na siya nag-close below 243. So yung bulk talaga ng support andito and kitang-kita naman, no? Every time bumababa siya ng 2.43 and even hitting the price of 2.39, as low as that price, nagko-close pa rin siya above and kita naman natin na may buying talaga. So the question is, kailan magre-reverse yung stock? So much like Monday, the earliest sign of a reversal is kapag nagkaroon siya ng breakout, no, sa base niya sa baba or yung range niya, no, yung consolidation. But of course, there are certain levels na pag nalagpasan niya yon, masasabi natin na nag-reverse na talaga yung stock technically. So para sa akin, the
earliest sign of reversal is kapag nag-breakout siya dito sa 2.75 na level, which is yung range niya. And ang maganda doon, kasabay niya na yung MA100 na mabe-breakout pag nangyari man yun. But for me, yung ultimate sign na nakapag-reverse na talaga yung stock, if we're going to look sa kanyang major resistance na price area, I'm looking at the price of 310 to 320 as its major level na masasabi kong nakapag-reverse na yung stock. Because meron kasing previous support dito sa 310. Tapos kung makikita nyo, sobrang daming interaction ng price dito. Nagka-support and then tumaas, tapos bumaba ulit, nag-support ulit, tapos nag-range. Tapos eventually, nung nag-breakdown siya sa price na yan, kung mapapansin nyo, ilang beses na nagkaroon ng resistance sa level na to. So, ibig sabihin, after nung bentahan, naging resistant siya, diba? So, grabe yung price na interaction and price movement na nangyari dito. Kapag nag-breakout siya sa range, tapos nag-close siya above ng MA100, ang magandang gawin niya is mag-consolidate ulit siya dito ng bagong base before niya i-try i-breakout dito. And yun, masasabi ko na nakapag-reverse na yung stock pag nangyari yun. So, I think yung pumipigil siguro sa breakout ng range ng stock na to, and karamihan talaga ng mga rally niya na bebentahan ever since, no, is because I think I saw a video or read an article na sabi ng executives ng ASEN na yung SRO, I think September ba? Or maybe even August. So, gusto nilang tapusin, no, yung stock rights offering nila, yung SRO by that time. So, probably, no, majority of the market players, lalo na yung may mga funds, inaantay pa kung ano yung magiging galaw ng price by that time, no? Kasi pwedeng magkaroon ng volatility or decrease in prices kapag nangyari yun. So, baka ngayon nakakapag-accumulate sila tapos tinitingnan nila kung ano yung magiging galaw ng stock by then. But of course, if people are seeing positive sentiment or good fundamentals sa ASEN, then pwedeng hindi antayin yung results nung mangyaring price sa SRO and mag-breakout na siya even before those months that I've mentioned. So, yung ayaw nating mangyari sa ASEN, syempre mag-breakdown siya dito sa prices ng 2.40-ish, no? Kasi yun na nga yung major support niya. So, pag nag-breakdown pa yan dyan, isipin mo lahat ng sumalo dito for 2 months. Imposibleng walang magka-cut loss dyan. So, that may push the prices downward pa, no? So, tingnan natin yung possible next na support niya. Medyo malalim na. So, ito kasi yung previous range niya, no? So, meron tayong possible support sa 2.18 and then lowest of that range is around 1.81 na price and possibly 2 pesos na psych support. So, resistance yan before. So, magiging support yan eventually. So, yun yung ayaw natin mangyari, no? Sa ASEN. And from what I remember, yung SRO price ata nasa 230. So, gitna, no? Gitna nung next major support niya tapos itong current support niya. So, tingnan natin in the coming days or weeks kung ano yung mangyari sa ASEN. So, next up, BPI. So, BPI, negative outlier. So, ba't ko nasabing negative outlier? Because BPI is a blue chip. So, first liner yan, no? Large cap na stock. Tumataas yung PSEI. Tapos siya, walang ibang ginawa kundi pababa. So, for the whole month of June or starting second week ng June, yung movement niya pababa lang talaga, no? So, negative outlier because the market is moving upwards. Tapos, isa siya sa mga stocks na pababa. So, inversely, pag sinabi nating positive na outlier, yung market pababa. Tapos, yung isang specific stock pataas siya. So, basically, outliers, yung reverse ng ginagawa ng market, yung galaw niya. So, sa BPI, kaka-breakdown niya lang actually sa isang support area niya sa 122.50. So, ito yung support niya. Nag-breakdown siya dito eh. Tapos, somehow, nabawi niya kahapon, July 11. But still, hindi siya nag-close above or magandang close. So, ito kasi yung naging range niya, no? So, ngayon, bumawi siya. But the lower part of the range is resisting. Tapos, possibly ito din, no? Nahihirapan siya ditong malagpasan ng maayos. So, if the trend continues na downward movement pa rin, then ito na yung next na support ng BPI. And kita naman natin kung bakit merong triple bottom na support sa area na to. So, 116.42. So, at these levels, no, it's still a possibility na may 5% drop. So, siguro pag sobrang naging ganda ng sentiment sa market, no, maapektuhan siya para makabawi din eventually. Pero, I don't see BPI going sa prices ng 135 and above in just a few days. Bibihira mangyari yung ganun na large cap stocks or blue chips na sa loob ng isang araw 10%, 15% yung tinataas. So kung babalik man siya sa levels na to, it will probably take weeks kung walang masyadong positive sentiment. Next up, tech. So sa tech, kaka-breakout niya sa very tight na consolidation. So ito kasi yung
consolidation yan. Tapos nag-breakout siya nung Friday, no, July 11. Pero kitang-kita natin na nag-resist yung MA100. And I think nagre-resist din yung kanyang bottom ng range. So ito kasi yung range niya before. Tapos ito yung support and ayun nga nag-close. So basically 0.81 to 0.86 is a resistance kasi yung bottom ng range tas ayun pa yung MA100. So bakit ba tumaas yung tech? So as I've mentioned last time, nung April 7, 'di ba, nagkaroon tayo ng announcement from President Trump na magkakaroon ng tariffs, no, sa products na ini-import nila from different countries. So that means magkakaroon ng tax sa export ng Pinas. Supposedly July 9, no, after 3 months, may impose ulit yung mga tariffs na yon. Pero nagkaroon ng extension. So na-mention ko to sa previous video na by August 1 gagawin yung tariffs na yon. So nagbigay pa ng additional extension sa deadline. And I think na-mention doon sa tariff deals na yon na yung Philippines is around 17% or 20% yung may impose na tariff, but on certain goods lang, no, and nagkaroon ng exemption sa mga electronic products or electronic components. And of course, tech is one of those businesses na nagbebenta ng electronic parts or components. And recently, no, nagka-announcement nga yung government natin na ayun nga, na exempted sa tariffs yung specific sector or industry ng electronic components. And yun actually yung biggest na export natin towards the US. So of course, catalyst yun. Kaya may mga na-hype sa tech tapos pumasok sila. So this is the same narrative with the other stocks that I'm going to talk about later, like ION and IMI. So ngayon, yung tech, no, kailangan malagpasan niya itong range niya na to. So kailangan mag-close siya within this range. Tapos dito na siya mag-consolidate, no, before niya i-try i-test at mag-breakout dito sa 0.96. Doon natin malalaman kung malakas talaga yung galaw. Kasi kung ganito lang na nagkaroon lang ng buy up tapos bababa rin siya ulit sa ilalim, then that means hype lang yung nangyari, no, wala siyang sustained buying pressure, which is hindi maganda kasi syempre gusto natin continuous yung buying pressure and continuous yung volume para masustain yung trend niya pataas. So pag nangyari yun, downtrend pa rin siya in the medium term to long term, tapos nagkaroon lang siya ng rally in the short term. So next up dito, so I've reviewed this several times already and lagi kong minimension na sobrang daming resistances nitong dito. Unless sobrang lakas ng positive sentiment, hindi gaganda yung galaw nito. So as you can see, nung July 10, for the first time, no, in a very long while, ang ganda nung rally niya tas ang lakas nung volume. So ito siya. Yung last time na nangyari yon, itong April 4 pa. Pero nakapag-move higher na yung stock. So despite nag-breakout siya sa MA20 tapos mataas yung volume, nagkaroon lang din ulit ng bentahan kasi ang dami niyang resistance eh. So una yung kanyang triple bottom na support, tapos nakaabang agad yung MA50, tapos meron pa tayong resistance after that sa 1.27, and then after that yung MA100, no. So kung bibilangin natin yon, that's 1 structure resistance, tapos yung MA50 may confluence doon, so that's 2, tapos 1.27 level 3, and then yung MA100, so that's 4. So from the price of 1.07 up to 132, 133, apat agad yung resistance, diba? So most likely, kung may buying pressure siya pero hindi enough yung sentiment, ang gagawin niyan, diba? Ititest niya to, tapos pwedeng bumaba lang din or dito mag-consolidate, tapos ititest niya lang ulit to, tapos after nun, pwedeng baba ulit or consolidate, tapos kung malakas pa, di saka siya magbe-breakout, diba? So ganun kasi yung usual na galaw ng stock na may buying pressure, tas may volume, pero hindi ganun kaganda yung sentiment. Syempre, sinong market players yung papasok dyan at bibili ng stock para iparally siya pataas. Pero ayun nga, yung sa dito, posible naman, 'di ba, na mag-rally yung price niya, which is yun naman yung nasa DNA niya, no, yung galawan ng stock, ganun. Pero when this happens kasi sobrang lakas, sobrang ganda nung sentiment about sa stock, kaya maraming na-hype. So kung wala yun, di walang mangyaring galaw. So ganun pa rin yung nakikita ko sa dito, kung same story pa rin na paunti-unting disclosures or news lang yung lumalabas, magko-consolidate lang yan dito or go lower sa major support niya near sa 0.98 to 1 na level kasi may major support yan dito na multi-year low eh. Pero para sa akin, mas okay na yun, no, na mag-create siya ng sobrang laking base dito as the support. Tapos somehow, gagayahin niya yung move ng ASIN or ng Monday na may matagal na range or bottom, tapos saka siya magbe-breakout para sa earliest sign ng reversal, no. But for me, unless malagpasan niya yung 1.63 na level, hindi ako magiging
confident sa magiging galaw talaga niya kasi ito yung key area niya eh. Ilang beses na nagkaroon ng price interaction dito before. So 1.63 yung nakikita kong magandang level para makonsider na nagiging okay talaga yung stock. So next up, PhilRT. So yung REIT ng PhilInvest. So may previous lines na dito sa 3.28 to 3.29. So na-cover ko na kasi to before. Meron siyang double top resistance which is also the 52-week high and nag-breakout siya, no? Pero yung nangyari, wala masyadong maganda na follow through kasi umabot lang siya ng 3.36 tapos ngayon nag-pullback ulit balik dun sa support. So ulitin ko lang yung sinabi ko before when it comes to REIT stocks. So REIT stocks are different compared to your second or third liners, no? So most of the REIT stocks kasi ang pumapasok dyan, investors because they're after dividends. Yung main reason why mabenta yung REITs is because of the dividends. So it attracts mga dividend investors, value investors, di ba? So you don't expect na magiging magalaw talaga siya tapos grabe yung volume niya lagi. So of course, kung walang participation ng karamihan ng market players, kung wala mga traders, no, you don't expect a stock or an issue to have nice follow through or mataas na galaw after certain milestones or breakouts. So nag-breakout yung PhilRT pero hindi siya yung kagaya ng nagja-jump ng 5, 10%, 15% sa isang araw. But of course, it's still good na nakapag-breakout siya. Yun nga lang, mabagal talaga. So many times nagkakaroon pa ng mga pullbacks yan. Kagaya ng nangyari dito. Pero on the technical side of things, okay pa naman yung PhilRT because nagsusupport talaga, no, yung previous resistance niya which is yung 3.28 to 3.29. And actually, nagkaroon ng bentahan nung July 10 pero nag-close lang din siya above sa line na yun. So siguro, ito na yung next na magiging galaw, no, ng PhilRT. So dito siya magko-consolidate before siya mag-try na mag-breakout for a move higher. So after that, possibility na magkaroon ng resistance itong area na to. So meron kasi tayong resistance dito and then resistance dito. So possible na pag nag-breakout siya dyan, ito yung next niyang i-test. So possible na days to weeks, no, before niya ma-reach itong price area na to. So next up, Ion. So much like tech, nagkaroon din ng price rally, tumaas pero nagkaroon lang din ulit ng bentahan. So itong Ion, ang tagal-tagal na nitong nagko-consolidate, no. Kung mapapansin nyo, last July pa or June of last year. So ito yung price area kung saan nagkakaroon ng bulk ng consolidation. And nag-try siya mag-breakout twice pero hindi na sustain yung rally. So it's a fourth liner or a basura stock. So that's why you don't expect na tataas talaga yung prices niya sustained kung wala masyadong positive sentiment. So siguro market players are not looking at this stock the same way as tech and IMI. Kaya medyo maliit lang yung volume niya, no, pero may uptick sa price and hindi nga siya nakalagpas dyan. So yung dapat gawin nitong Ion is mag-breakout siya dito sa double top sa 1.02 para makita natin, no, kung malakas talaga siya. Kasi yun na yung consolidation niya for 1 year eh. So dapat mag-breakout siya dyan tapos consolidation, and pag nag-breakout pa siya doon, yun masasabi ko talagang may galaw or may lakas yung stock. Kapag hindi nangyari yun and nagkaroon pa ng mga sell downs, then most likely dito siya pupunta. Ayan naman yung major support niya eh. Dito nagkakaroon ng support sa 0.71 to 0.76 na price area. So next up, IMI. So sa IMI, looking at the charts of these three stocks, Tech, Ion, and IMI, I'm sure nakikita nyo rin, no, kung alin yung mas naging maganda yung galaw. So yung IMI kasi wala na siya sa mga MAs niya, no, and hindi ganun karami yung resistance niya. So yung next kasi niyang resistance, possible 250 and then yung 266. And siya rin yung may pinakamalaking volume. So I guess most market players are favoring IMI, no, compared sa ibang electronic stocks. So dito natin malalaman pag nag-breakout siya sa 2.66 kung malakas talaga. Kasi ito lang naman yung range niya before eh, itong price area na to. And nag-breakout na siya doon nung July 11. So nung Friday. So titingnan natin, no, in the coming days kung mapipigilan ba ng 250 to 266 level yung IMI. So titingnan natin kung enough na catalyst ba yon yung regarding sa tariffs, kung kaya niyan i-breakout. Kasi double top or triple top resistance nga to eh, yung price na to, no. So ito yung magandang abangan pag nag-breakout siya sa 2.66. And pag nag-breakdown pa or pag nagkaroon ng bentahan, then of course the next support is this price area, yung bottom ng range niya tas MA 100. And pag nagkaroon pa ng malakas na bentahan, then syempre babalik siya dito sa previous base niya around 1.42, 1.43
1.41 and 1.60 kasi ito yung kanyang previous range eh. Ayan yung pwede niyang abutin na price. Pag nagkaroon ng negative na sentiment kasi di natin alam, di ba? Pwedeng bawiin ni President Trump yung sinasabi niyang exemptions sa electronic parts or electronic components. Hindi naman natin control kung ano yung sasabihin at gusto niyang gawin. Pwede rin mapaaga yung trade deadline. So next up, APL. So sa APL, ang lakas ng galaw ng stock from a price of 0.0052, nag-increase na siya ng 21.52. So kung titingnan natin sa range, nag-consolidate yung stock from May, second week, no, hanggang buong month ng June. So that means nearly 2 months and kaka-breakout lang niya. So definitely that's a good sign na nag-breakout siya tapos above na siya sa lahat ng MAs. Pero the reason why nagkaroon ng bentahan dito is because of the trend line. So ito kasi yung trend line niya. Ikaw ipa-plot natin dyan. Ayun. Kita naman natin kung bakit nagkaroon ng resistance. So meron kasing double top resistance dito sa trend line niya and naginang triple top, no? So ito siya. So ibig sabihin kailangan niyang mag-close above sa trend line na to and possible no na magkaroon ng consolidation dito before niya i-try i-test yung major resistance niya dito sa 0.0074. So ito yung key area niya kasi kung mapapansin nyo rin, ito yung halos buong consolidation na move niya, no? Simula pa August last year or first week September. So yun yung kailangan gawin ng APL para masustain yung move niya. Kailangan niyang mag-close above nitong price na to tapos hindi na siya mag-close below. Pero possible nga na maging resistance din itong 0.0072. So, ayan yung price level to watch. So, magandang gawin pala ng APL, no? Kahit hindi na muna siya mag-breakout sa trend line. So, magandang gawin niya, dito siya mag-create ng base. Tapos, saka niya i-test mag-breakout dito. So, ngayon, pag humina yung sentiment, no? Pag nagkaroon pa ng further na bentahan, then it's a possibility na dito lang nga siya mag-consolidate. Kasi pwedeng maging support na to, yung 0.0057. Kasi ito naman yung upper part ng range niya eh. So, pwedeng mag-consolidate siya below the trend line, but above this range support. And syempre, pag nagkaroon ng malakas na bentahan, babalik lang din siya ulit sa range niya, which is possible. Ayan naman yung laging ginagawa ng APL. Pag nag-price rally, babalik lang din eventually. Magandang abangan yung magiging galaw nito. Kasi nagiging liquid yung stock tapos nag-increase yung volume. So, 0.0072 to 74 is the price to watch. So, last stock, MAC. So, sa MAC, tanggalin natin yung MAs para mas clear. Natatabunan kasi ng MAs yung mga resistance eh. So, ayun, mas obvious na, no? So, this, eto, tapos eto. So, kita naman natin yung mga swing highs ng MAC. So, this June 5 candle is of course nag-resist because of this. So, yung 4.30 na high nung May 8. So, yung double top resistance na yan, nalagpasan niya, no? This past few days. So, ang ganda ng volume nung July 10, tas nag-breakout siya nung July 11. Pero, yung kanyang range talaga is this price here. So, that's 4.48 and tumatapik na siya dun, no? So, ibig sabihin, pag nag-breakout siya dito, kailangan niyang masustain yung move, no? Kahit mag-consolidation na lang siya above dito before siya mag-move higher. But definitely, ang ganda nung galaw ng MAC. Ang ganda nung volume niya, no? Pero, yung masasabi ko na key price area niya, no? Para masabi kung nag-reverse na yung stock is this level. So, ang daming kasing support na nangyari dito tapos nag-resist na rin. So, yung buong range na yan, 4.95 to 5.10. So, pag nag-breakout siya sa 5.10, no? 5.10 tapos hindi na siya nag-breakdown doon, then it's a possibility na nakapag-reverse na yung stock. So, ngayon kasi, nakapag-breakout na siya sa lahat ng MAs pero recently pa lang sa MA 100. So, maganda talaga niyang gawin na mag-consolidate dito sa price na yan before i-test itong price area na to. Kasi maganda na mag-consolidate siya kasi pag tinest niya yan agad ngayon, pwedeng magkaroon ng bentahan kasi yung mga nakasalo dito sa near 4 na price area, no, magiging 25%, even 30% gains na sila pag umabot sa price na to. So, maganda na dito siya mag-consolidate para yung mga impatient na sumalo dito, sila yung magbenta tapos ito na yung maging next na support area niya, no? Kahit maging malaki pa nga. Para pag nag-test siya ng breakout, hindi masyadong maging malakas yung selling. But if mag-resist itong price area na to, then most likely, if selling is really strong, babalik lang din siya ulit sa range na to. So, ayun lang. That ends the stock chart analysis video for today. So, kung meron kayong stocks na gustong mapag-usapan na hindi ko na-cover dito, so you can just comment down below and I'll paste dito sa screen yung mga previous stock chart analysis video so you can review kasi baka andun na rin naman, no, yung mga stocks na naisip nyo na napag-usapan ko na before. So, thank you for watching this video.